Salamat. And so we go. Yes, as we said, the title of this short presentation is short. Matthew 10:40-42 promises the three levels of salvation to those who will receive the disciples of Jesus. Amen. And we say, thank God in His name of Jesus. Amen. Horrific and totally scary. And why not? Peter and John had just helped a beggar who was lame from birth stand up and walk, invoking the name of Jesus. Responding to this miraculous act, which is narrated in Acts 3 of the Bible, the people rushed out of their homes and confronted Peter and John about what they had done. Di ba? Yes, they confronted Peter and John about what they had done. Pero, teka muna, iangat natin yun, o di ba? Sa halip na matakot, si Pedro at si Juan, sinamantala nilang dalawa ang pagkakataon. Ipinangaral nilang dalawa na si Jesus ang tunay na nagpagaling ng lumpo. Nalaman ng mga Pariseyo ang nagaganap, puputo sa anong templo ba yun? Beautiful Temple. Yung pong pangalan ng templo magandang templo. Diba? Kung saan yung pong bulag. Bulag. Kung lumpo mula sa pagkasilang, biglang napagaling ang kanyang pagkalumpo. Nagkaroon ng lakas yung kanyang mga paa. Yung mga ugat ng paang lantang-lanta dahil sa pagkalumpo mula sa pagkakasilang pa lamang, naging maayos. Okay? At pagkatapos, nandoon ang dalawang mga disipulo ni Jesus nangangaral. Si Pedro at si Juan. Nalaman ito ng mga Pariseyo at mga Saduseyo at ang pinuno ng mga kawal sa templo at maging sila'y nagdatingan. Anong ginawa nila? Di nagtanong. Di ba? Nagtanong. The two, Peter and John, were asked, by what power or in whose name did you heal the beggar? Natural, yun po kagad ang tanong. By what power or in whose name did you heal the beggar? Kailangan nilang malaman nga naman yun. Sapagkat wala na si Jesus. Alam nila wala na si Jesus. Ipinako nila sa krus, tinuhog ng sibat. Di ba? Pinahirapan sa templo. Hinagupit ng latigo na may pako at mga matatalim na bakal sa dulo. At nakita nilang lahat na lumaingay si Jesus sa krus ng Kalbaryo matapos niyang ibigay ang kanyang banal na spirito. Ang nangyari, inaresto nitong mga Pariseyo, Saduseyo at ng pinuno ng mga gwardiya sa templo, sina Juan at Pedro. Ano nangyari? Di sumagot. Di sumagot si Pedro. Ang sabi niya, Peter boldly said, it was Jesus. Hindi nagkagulo. Bakit po nagkagulo? Well, the truth was, everybody knew, quote-unquote, Jesus was already dead. Everybody were of belief and perception at that time that, again, in quotation marks, Jesus died on the cross. I'm saying quotation marks, quote-unquote, sabi nila. Kasi tayo mga anak ng Diyos, kay Kristo, iba po ang pananampalataya at paniniwala sa pagkakapako ni Jesus sa krus. Kaya ang ginawa ng mga Pariseyo, mga Saduseyo, at ng pinuno ng mga kawal sa templo, pinagsabihan si Pedro at si Juan, stop telling the people or teaching the people or preaching to them about Jesus. Huwag nyo lang gagamitin ang pangalan ni Jesus. Natakot po ba ang mga disipulo, si Pedro at si Juan? Peter courageously replied, sa tingin ba ninyo, kayo ang susundin namin sa halip na ang Diyos? Do you think God wants us to obey you rather than Him? Sa tingin ba ninyo, gusto ng Diyos na kayo ang susundin namin sa utos nyong ito kesa sa ang Diyos mismo? Hindi kami pwedeng tumigil. We cannot stop telling about everything. Look at this. Watch this. We have seen and heard. Di po ba, Kadugong Marites Alip, ti kay Virgio Ocon Bulawin, ti kay Jennifer Delfin Beronio,
T.K. Dolores Leison? Hindi po ba? Ano ba itinuturo ng ating simbahan? Huwag kang titigil. Saan? Sa pagpapahayag ng alin? Ng mga ginawa at sinabi ni Jesus. Bakit ba? Kasi sa paraang yun lamang, pagpapahayag ng sinabi at ginawa ni Jesus, mapapatunayan natin na mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Walang bahid duda. Batay sa ebidensya, si Jesus, ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Makikita po ninyo, napakarami na ng kanilang mga pagkilos ng ibang mga mananampalataya tungkol dito at naglalabasan po yung kanilang mga video. Kaya lang hindi nila pwedeng talunin ang video ng anak ng Diyos kadugo ni Kristo na nagpapahayag na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas na siyang Diyos sa mga Anak at Espiritu Santo batay sa kanyang mga ginawa, mga milagro niya. At sa kanyang mga inihayag na na siya, si ako nga, ang Diyos na si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Walang po pwedeng tumalo nun. Pinilit nga nilang ilibing ito sa loob ng 2,000 taon mula nung muling mabuhay si Jesus. Nung muling nagpakita si Jesus. Di ba? Hindi nila nagawa yun, ngayon pa. Di ba? Ngayon pa. Now, recognizing the unbendable commitment of Peter to Jesus, nagsalita yung mga pinuno na relihiyon. Sige, pakawalan na yan si Pedro at Juan. Pakawalan na sila. At ang kamangha-mangha, mga kadugot, mga kapatid, nung sila'y pinakawalan, kalos kasabay, ang bilang ng mga nagbago ng pananampalataya, umalis sa pananampalatayang tao lang si Jesus, sumama sa pananampalatayang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo si Jesus, dumami na sila. Lumobo na 5,000 katao na doon pa lamang. Ang 5,000 kataong ito, nananiwala at nananampalataya na kay Jesus, nakipagkita kay Pedro at kay Juan. Lahat sila'y nanalangin at pagkatapos, naranasan nilang sila'y mapuspos ng banal na Espiritu. Ano naging dulot nung pagkakapuspos nila ng banal na Espiritu? This encourage all of them to boldly proclaim Jesus too. Nabigyan sila ng lakas loob na itong mga bagong mananampalataya humayo na din at magpahayag. Oh yes. Kaya nga po dito sa anak ng Diyos kadugo ni Kristo, pag natutunan na natin, mga minamahal na mga kadugo, ang mga patibay, patotoo, ebidensya na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas batay sa kanyang ginawa, mga ginawa in fact, hindi lang iisa, batay sa kanyang mga sinabi, hindi lang din iisa, abay, ang tungkulin po natin, gaya ng mga tungkulin ng mga naunang mananampalataya. Humayo na din tayo at magpahayag na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas sa mga Anak at Espiritu Santo, hindi ayon sa ating mga bunganga, sa ating mga labi, sa ating talino, kundi ayon sa talino ng Diyos na ipinagkaloob at itinala sa Biblia. Anong talino ng Diyos? Nakalista, mga minamahal na mga kapatid. Ano nakalista? Mga ginawa ni Jesus. May tao ba nabubuhay ng mga patay? Sa kaso ni Jesus, ilang beses siyang bumuhay ng mga patay? Ilan? 3 ang nakatala. Bagamat I am sure, mas marami pa. Sino yung mga patay na binuhay ni Jesus? Sino? Yes, si Lazaro. Patay na, 4 na araw na. Binuhay uli ni Jesus. Sino pa? Yung anak ng isang opisyal, ng isang pinuno ng sinagoga ng panahong iyon. Ano nangyari dun sa anak? Binuhay ni Jesus. Anong sabi ni Jesus sa bata? Talita kum. Little girl, stand up. Doon kay Lazaro na sinabi ng Panginoon Jesus, Lazaro, lumabas ka. Buhay lahat sila. And last but not least, but I am sure it is not the last, and certainly it is not going to be the least, yung anak ng biyuda sa Nain. Walang pangalan yung bata, pero anak na lalaki ng biyuda sa Nain, sa lungsod ng Nain. Meron bang tao makakagawa nun? Mga minamahal na mga kapatid, mga kababayan, mga magulang at mga taga-subaybay. Kung tao lang si Jesus, magagawa ba niya yun? Hindi po.
Pero nagawa ni Jesus, nabuhayin ang mga patay. So ano siya? Kayo na humusga. May sarili kayong talino. Mga talinong matagal at malaon ng nalalambungan ng kadiliman. Pag-aralan nyo. Opo. At makipag-aral kayo sa aming mga anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Bakit? Malalaman po ninyo ang katotohanan. Anong katotohanan? Kadugong Oscar Gallardo. Anong katotohanan? TK Heidi Luna Ibanez. Anong katotohanan? Ang katotohanan po simple. Si Jesus ang sanggol ayon sa Isaias 6:6 na siyang makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Kung hindi ba Diyos si Jesus, sanggol pa lamang siya, hindi pa siya sinisilang, binanggit pa lamang na siya ipaglilihi at isisilang ng isang birhen. Tinasabi na noon pa man na siya ang makapangyarihang Diyos at walang hanggang Ama. Sino kayo para magsabi na tao lang siya? Di ba? Balikan niyo, Isaiah 6:6. Kayo pong mga kapatid, mag-aral kayo mismo. Basahin niyo mismo ang Biblia at nang ang lambong na nakatakip sa inyong mga mata at nagbibigay sa inyo ng kadiliman ay mawala, mabuksan at makita niyo ang liwanag na nagmumula sa pagiging Diyos ni Jesus. Amen? Amen. Ano pa nagawa ng mga bagong mananampalataya kasama ng mga disipulo sa pangalan po ng Panginoong Hesus? Many of them displayed amazing and awesome power in many respects. Hindi na lamang sila nagpagaling ng mga may sakit gaya ng ginawa ni Pedro at ni Juan sa kaso po ng pulubing pagsilang pa lamang ay lumpo na. Yes. Bumuhay din sila ng mga patay. Naalala nyo ba to mga kadugo? Ano lang ang bersikulo to? Mahal na taga-usig. Yung bumuhay ang mga disipulo ng patay. Sige na nga, kung sino po ang kuwan? Sino po ang nakakaalala? Anong pangalan ng babaeng patay na pero binuhay ni Jesus? Anong pangalan? Pakilista nga po dito. O, di ba? Nakalimutan ko. Uy! Sino ang bumuhay? Well, sino nanalangin para mabuhay? Yung babaeng patay na. Yung babaeng yun, isang tapat na alagad ni Jesus. Siya po ay tumutulong sa mga nangangailangan, sa mga nananampalataya kay Jesus. Humahabi siya. Humahabi, nananahi. O sige, mas maganda po yun. Nananahi siya ng mga telang linaw at ibinamimigay lang sa mga alagad. O kadugong Criselwanan, anong pangalan ng babaeng patay na pero binuhay ni Pedro? Oh, walang gustong sumagot. Ayun, may sagot na. Purihin ang Diyos. So talaga namang napakabilis ng mahal na taga-usig. Pastora Ana Haina Cruz. Si Dorcas. Opo, si Dorcas. Saang lungsod? O, yan na naman kayo no, di ba? Yes. Bumuhay din ang mga patay, ang mga disipulo at ang mga alagad. Ang mga at ang mga mananampalataya na natutong tumanggap at sumampalataya din kay Jesus. Nagpakita sila ng kamanghamanghang kapangyarihan. Amen? At ang isang kamanghamangha talaga, bay sila man nagkaroon ng kapangyarihang magpahayag tungkol sa katotohanan ni Jesus. At habang ginagawa nila ito, dumadami lalo ang mga naniniwala sa Panginoong Jesus. At habang dumadami ang mga naniniwala sa Panginoong Jesus, dumadami ang nakakaranas ng tatlong antas ng kaligtasan. See? Yun ang ano po nito, equation. Manampalataya ka, makinig at sumunod, equals kapayapaan, kasaganaan, katagumpayan, kapangyarihan. Ano kanyo? Saan nakuha ng mahal na LD yan? Sa lungsod ng Jopa. Yun po yung lungsod kung saan, di ba? Tama ba? Lungsod nga ba ng Jopa? Kung saan binuhay ni Pedro si Dorcas sa pamamagitan ng paggaya sa mga ginawa ni Jesus doon sa batang namatay na, yung sa anak ng pinuno ng sinagoga. O di ba? O di ba? Yun po yung katotohanan.
At ang mga kamanghamanghang bagay na ito ay nakita agad sa kanila kahit na sila nag-uumpisa pa lamang sa kanilang mga gawain matapos na si Jesus ay bumalik sa kanyang kaharian sa langit. Yes. Of course, not all who heard the disciples believed. Ay, syempre naman. Syempre naman, hindi talaga lahat ng mga makakapakinig ay makukuhang maniwala. Marami nga dyan nagpapahayag na araw-araw. Pero wala pa rin. Hindi ba? Wala pa rin. Hirap pa rin maniwala. Hirap pa rin manampalataya. Bagamat ang kanilang mga dila at mga bunganga ay talamak ang pagsasalita na sila man ay tumanggap at sumampalataya na din sa Panginoong Jesus. Di ba? Yun yung katotohanan dyan. Yan ang katotohanan dyan. Sino pa? Well, nung panahon po ni Pedro at ni Juan, ang mga pinuno ng relihiyon at ang kanilang mga kasama, mga kababayang Hudyo, nanatiling ayaw tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Sa bagay po, hanggang ngayon, hindi pa tumatanggap at sumasampalataya ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ang mga taga-bansang Israel sa totoo lang sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po binabanggit sa Biblia hindi na lamang ang mga Israelita ang pagmumula ng pagpapala sa daigdig na pinangako ng Diyos kay Abraham sa Genesis 12. Kasi ang mga naging kaapu-apuhan po ni Abraham, ang maraming Israelita tumalikod sa Diyos. Tumalikod sa Diyos. Kaya po ngayon, ang sabi po ng isang disipulo ni Jesus, nagngangalang Apostol Pablo, hindi na lamang yung mga apostol naman, apo sa dugo. Ni Abraham, ang ituturing na mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo pa. Sino pa? Maging ang mga tatanggap at sasampalataya kay Jesus nang may unawa ay tuturing na tagapagmana ni Abraham at tagapagmana ng lahat ng mga pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Yes. Pero sa mga disipulo at sa mga mananampalatayang nagabayan sa kanilang pagtanggap at pananampalataya kay Jesus, nagpatuloy po sila. Bagamat marami pa rin ang ayaw maniwala, pinagpatuloy nila ang kanilang mga gawain para sa Panginoon. At sa aklat ng mga gawa 4:31, inihahayag sa mundo. Then they preach the word of God with boldness. Amen? Amen. This display of boldness and courage of the disciples was not accidental. It was given to them by Jesus early on. As stated in Matthew 10:40, 41, and 42, which were the verses subject of study and discussions at the AND-KNK Kapihang Kadugo Leaders Forum yesterday, Saturday, on April 30, 2022. Mga kadugong hindi dumadalo dito, dumalo po kayo. May mga kapatid na dumadalo, baka mauna pa sila na makatanggap ng biyaya kesa sa ating mga kadugo. Dumalo po kayo. Minsan sa isang linggo lang naman to. Alas 9:30 hanggang halos alas 10:30 lang. Isang oras lang. Lagyan na natin isang oras at kalahati. Pero ano ba yung isang oras at kalahati na gugugulin natin para makasama ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga aral, sa pamamagitan ng kanyang mga itinalagang mangangaral. Di ba, T.K. Larcy? Magsama-sama tayo. Kasi po, ang mga pag-aaral na ito sa Kapihang Kadugo Leaders Forum tuwing Sabado, alas 9:30 ng umaga, hindi lang pag-aaral, ano pa? Pagtanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. Yes. At dito po sa Mateo 10, 41 at 42, kapangyarihan po ang dumadating sa atin. Kapangyarihan. Kaya po binabanggit natin yung mga dumalo kahapon, nagkaroon na naman ng karagdagang kapangyarihan. Yung mga hindi dumalo, wala na, nawawala na po yung kapangyarihan ninyo. Maniwala po kayo sa akin. Bakit? Nakita naman yung pagpapahayag dito ng mga pinagpapala ng Diyos. Yung tatlong nagpahayag ngayon, Pastora Mary Gresham,
Kadugong Benjamin Gresser Norte, Pastor Mylen Ticalo. Nakita nyo naman sila. Nagbibigay sila ng oras at panahon, gumaganap sa mga tungkulin upang makariig ang Diyos sa kanyang mga salita sa pag-aaral ng AND, KNK. Nakabawas ba sa kanilang oras yon? Nawalan ba sila ng hanap buhay? Hindi po. Lalo silang nakatanggap ng pagpapala. Kalain mo. Oh, mga brand yung kotse binibili ngayon ng Pastor Mylen Ticalo at TK Jolly Ticalo. Kalain mo. Aba, purihin ng Diyos sa totoo lang. O, di ako magsasawang sabihin ang katotohanan na noong una ko silang makita. Abay, talaga namang talaga. Opo, sino mag-aakala na yung mga nakilala kong Ticalo, ilang taon na nakakalipas, courtesy of Kadugong Jong Gasmin, di ba? Kadugong Jong, naalala mo ba to? Di ba? Sino mag-aakala na yung ano ba yun? Kakarag-karag na maliit na truck. Papalitan ng mga malalaking truck. Anim pa ba hanggang ngayon? O dumami na. Pastor Mylen, TK Jolly. Di ba? Nakita mo yung iisang kanilang pinagkakunan, pinagtatrabahuhan, kalakal nila, junk shop. 6 na ngayon at tinatanong na sila. Magkakaroon na sila ng branch sa Luzon, Visayas, Mindanao. At yun yung tamang reaksyon ng Pastor Mylen. Hindi siya tumanggi nung sinabihan siyang, aba, mukha yatang magkakaroon na kayo ng sangay sa Visayas at sa Mindanao. Ano ang sagot? Inaangkin ko na po. Tanging ang isang anak ng Diyos kadugo ni Kristo na nakakaunawa na habang gumaganap siya sa tungkulin para sa Diyos, ang may kalakasan at may kapangyarihang magsabi, inaangkin ko na po. Kung wala kang ganyang kapangyarihan, if you do not have that kind of power, that kind of confidence, will you be able to say, I am claiming it in the name of Jesus? How can you claim something? How can you claim a benefit without putting in an effort to know God more? And how can you know God more if you don't spend some time with the people He had inspired, deputized, and sent to allow His word to be understood? See? That is the exact thing there. That is the exact thing there. Yun ang katotohanan doon. And as I was asking just a while ago, did it prejudice the studies of Kadugong Benjamin Gresser Norte when he has been spending his time in the morning with us in our studies? Nawalan ba siya ng panahon para mag-aral? Bumaba ba ang kanyang grades at bahagi siya Lunes hanggang Linggo ng mga gawain ng anak ng Diyos kadugo ni Kristo? Nawalan ba ng pagkakataon ng isang Benjamin Gresser Norte na bumaba ang grade? Puro 94, 95 hanggang 98 yata yung nadinig kong grado So ano po ang binabadya nito? Mga kabataang kadugo, lalo kayo mga kabataang kadugo. Hindi po ba? Nahirapan ba siya mag-aaral? Nawalan ba siya ng oras sa pag-aaral, sa pag-online? Hindi po. Habang gumaganap, si Kadugong Benjamin Gresser Norte, nagsasayang ng oras, if you may call it that, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpapahayag ng salita ng Diyos. How was God responding to his status as a student? God was honoring him. Pinararangalan si Kadugong Benjamin ng Panginoon sa pamamagitan ng paggagawad sa kanya ng matataas na grado. Can you beat that? Hindi po ba? So ano po ang equation nito? Seek ye first the kingdom of God and obey His commands, and everything will be given to you. Mateo 6:33. Punong-puno po ng halimbawa ang buhay ng mga kadugo dito. Hanapin muna natin ang kaharian. Paano? Makipag-aral tayo sa kapihang kadugo tuwing Sabado. Makibahagi tayo sa mga gawain. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6:30 ng hapon o hanggang alas 7 pa. Araw-araw. Lunes hanggang Sabado. Hindi po kayo mawawala ng oras. Habang pinagkakaitan nyo ang Diyos ng inyong oras,
Pinagkakaitan din kayo ng kabuuang kapangyarihan sa inyong mga buhay. Di? Oh, Pastora Mary, humina ba ang kanyang katawan sa kanyang pagkakaupo ng 1 oras habang nakikipag-aral ng salita? Naging mapurol ba ang kanyang isip dahil nagiging senior citizen na siya na wala nang ginawa kundi maupo? Di ba? Kadugong Juan Gasmin, kadugong Crisel Wanan, the lovers of the day. Oh, di ba? Humina ba ang kalusugan dahil nakaupo siya ng matagal doon? Hindi po. Hindi po. Lalong pinalakas ng Diyos. O kaya ngayon, sa awa ng Diyos, pinagkalooban ng unang 60 taon ng mahal na Pastora Mary sa buhay na ito. At nakakatiyak ako, pagkakalooban pa siya ng susunod na 60 taon. And then let's not joke about that because that is the total number of years God promised to give His believers. Opo. Hindi ba? O, mahal na Pastora Mylene, ganap ng ganap sa kanyang mga tungkulin. Nabawasan ba ang kanyang kita? Nabawasan ba ang kanyang pamamahala sa kanilang mga negosyo? Hindi po. Habang siya gumaganap sa mga tungkulin, habang siya nag-aaral ng salita ng Diyos, habang siya nagpapahayag, pinagpapala siya ng Diyos. O, yung ibang mga kadugo na hindi gumaganap, nakakaranas ba kayo na maging brand new na ang kotse nyo? Patawad po ha, I apologize for using this as an example. But what better way is there for us to manifest the blessings of God for those who listen to and obey Him? Wala na. Itong tatlong nag-testimonial kanina ay nagpapatunay sa inyo. Sa oras na ginugugol nila sa Panginoong Diyos, hindi nasasayang. Bakit? Lalo pa nga po silang pinagpapala eh. Patayo natin gayahin. Oo, di ba? Hindi lang, mahal na LD. Bumaba na yata ang talakayan mo dyan sa talata, 8 talatang yan eh. Opo, I cannot get over it. I mean, you can only react the way I am reacting if you saw them when they were starting. And I refer to Pastor Mylene and Pastora Nena Mesa. Kay Pastora Nena Mesa, kakatwa. You recall this, Pastora Nena? Kung saan ka nabautismuhan? Hindi ba? Hindi ba? And yet, habang gumaganap sila, ang Pastora Nena, isa pang kamangha-mangha. May masakit na masakit ang katawan, masakit na masakit ang likod. Aba, nagsisikap pa rin makatulong sa gawain doon, sa kanilang hanap buhay. Kalain mo, nakikipagbuhat siya ng kalakal. Dahan-dahan naman. Dahan-dahan naman, kahit pinapanalangin po kayo, pagka kayo naman buhat ng kalakal. Aba, kumuha na lang kayo ng bubuhat. Dahil sa inyong katayuan ngayon, tiyak ko naman po na kaya pagkakalooban kayo ng Diyos ng pambayad dyan sa mga kukunin yung bagong mga manggagawa niyo. Di ba? Mando-mando ka na lang, Pastorang Nena, kay Roy, at tiyak, dahil gumaganap kayo sa tungkulin para sa Diyos. Hindi kayo pumabayaan ng Diyos. Yung po pangako ng Diyos eh, di po ba? Di po ba? Kung makikinig lamang kayo at susunod sa mga utos ng Diyos, eh binibigay ko sa inyo ngayon, itatampok na kayo sa lahat ng mga bansa. Mapapasa inyo lahat ng mga pagpapalang ito kung makikinig lamang kayo at susunod sa tinig ng Diyos. O, may mga kadugong nagpatunay. May mga kadugong gumanap. May mga kadugong sumunod. So, ano nangyari? Ano nangyari? Aba, edi, God honored them with blessings, financial, family, and spiritual. Ano po ang suma total nito? Sa talata 8 tayo, 24 po ito. Ano suma total nito? Suma total? May mga patotoo ang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, na pagtumupad, gumanap, naging masikap, naging maagap, naging masunurin sa mga gawain ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Abay, tiyak, pagpapalain kayo. Pagpapalain kayo. Yan ang katotohanan. O ito, meron pong binabanggit ang mahal na kalihim, Pastora Kay Sobel. Ang sabi niya, nilalagay po niya dito ang mahal na Pastora Kay, mahal na kalihim. So Juan, 14 na po, ito po yung
kapitulo kung saan binuhay ni Jesus si Lazaro. Juan 11. Bago po kasi sinabi ng Panginoong Jesus to, ang sabi ni Maria ba o Marta? Pastor Kay, mahal na kalihim. Di ba? Sabi nila, ewan ko na, hindi ko maalala kung si Marta ba o si Maria nagsabi sa Panginoong Jesus. Di ba? Panginoon, may amoy na po yan, sigurado. 4 na araw ng patay yan. Pabayaan mo na dyan. Ano sagot ng Panginoong Jesus? Hindi ba sinabi ko sa iyo na pagka ikaw ay nanampalataya, naniwala sa akin, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? Yes. Tama po. Tama po. Salamat po. Mahal na kalihim, Pastor Kay Sobel, for sharing that. Di ba? Mga minamahal na mga kadugo. Tumupad, gumanap. Hindi na lamang, siyempre, sa pag-aaral, ano pa? Eto na naman ang mahal na LD. Eto na naman. Pinagpapala ka, ginagabayan ka. Binigyan ka ng abogadong hindi naniningil sa'yo. Pagkatapos ang ikapu mo, ganito lang. Di ba? Hindi ko ka man lang sa Diyos magbayad ng husto. Di ba? O yan, si Marta daw. Salamat po. Di ba? Ano ba naman yun? Nakikinabang nga tayo Pinakikinabang nga tayo ng Diyos matapos tayo maging anak ng Diyos kadugo ni Kristo. Pagkatapos, hindi man lang tayo makatulong ng todo dito sa simbahan. Yan, isa pa yan. Pagka tinignan ninyo yung record, yung mga gumaganap dyan sa ikapu na yan, lingap, alay, handog, templo, at saka kung ano-ano pa, sambayan niyan 2022. Makikita po ninyo, sila yung mga maayos ang buhay Isa pang maayos ang buhay, kamangha-mangha din na nagaganap, hinihintay kong muli kasi nagpahayag na siya, kadugong Cecil Tuling. Sa templo po ng Cavite, OFWCC. Bakit yata puro mga templo sa Cavite ang nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, ano? kasi hindi na lamang sila sa pag-aaral, bahagi, ano pa, pati sa gastos. Kaya nga makipag-ugnayan kayo, sa mahal na bise, mga kadugo sa templo, para po dito sa ating proyekto, sa ikalimang paglilimbag. Bahagi po tayo. Let's do a little sacrifice. Okay po? Tandali lang. Diretso na po tayo. Abutin tayo ng 3:00 nito. Sa kalatas pa lamang. Ano po ba sinasabi ng Mateo 10? 4 na po, 42. Anyone who receives you, receives me. And anyone who receives me, receives my 3 levels of salvation. Sandali lang, hindi yata yung ganyang nakalagay sa Biblia namin. Sabi ng isang kapatid na nakikiaral sa atin. Mukhang iba yung salin nyo. Ay, siyempre, this is the true salin. Tunay, tapat at totoong salin. Ano yung salin na yun? Ang tanging daan salin ng Biblia. The soul path version of the Bible. The soul path version of the Bible is the Bible of the AND-KNK Church. Yes, at ito po ang salin. Kasi yung ibang salin, sinasabi nila, anyone who receives you, receives me, and anyone who receives me, receives my Father in heaven. Dali lang. Si Jesus nga mismo yung Father Kahit na ano pang pagpapakita niyo mga bersikulo na nagpapakitang magkaiba si Jesus, ang anak at ang ama, hindi po ito makakabura sa katotohanan. Sa kabuuan ng Biblia, pinapahayag na si Jesus ang ama, ang anak at Espiritu Santo. Bago po kayo makipagtalakayan sa mga nag-aaral tungkol dyan, basahin nyo mula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis. At nang makaunawa kayo, parang kayo ito tao, tapos pinapakita nyo, kukulangan ng daliri. Ito tao, tapos paalaang na naputol ang ipinapakita nyo. Ay, may kukulang ng daliri. Yung ba yung buong tao? Hindi po Yung bang paa na naputol, yung ba yung buong tao? Hindi po Yung appendicitis na tinanggal, yung ba yung buong tao? Lalong hindi po. Hindi mo masasabing tao ang iba't ibang bahagi. Kasi hindi naman talaga yun ang kabuuang tao. Ganon din sa Biblia. Pag maglalagay ka ng versikulo lang, kapatid, tapos ka. Bakit? Yan ang gusto ng dyablo. Malambungan ang iyong unawa sa katotohanan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga versikulo lang. Basahin mo
ang kabuuan ng Biblia at nang maunawaan mo ang katotohanan ang inihahayag sa buong Biblia, si Jesus ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Oh yes. Oh yes. So yung debate tungkol dyan, o gawa kayo ng sarili nyong simbahan. Debatehin nyo kami. Di mo ba? Pasensya na pa, nag-enjoy ako. Oh, let's move on, let's move on. Teka muna. Ayan. Sandali lang, Tagalogin naman natin to para naunawaan ng mga kadugo. Kaya medyo, sandali lang. Ano ba yung sinasabi ng ang tanging daan Biblia? Salin ng ang tanging daan Biblia. Ito po, pakinggan niyang maigi. Pag hindi po niya makukuha, pagkasabi ko nito, replay na lang niyo para makuha ninyo. Pero, nakalagay naman po ito sa salin nitong reflection sa atin pong kalatas. Okay? Ang sino mang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ang tatanggap ng 3 antas ng kaligtasan. See? Yun po ang tunay na salin. Sino man ang tatanggap sa akin, siya ang tatanggap ng 3 antas ng kaligtasan. Anyone who receives you, receives me, sabi ni Jesus. And anyone who receives me, Jesus said, receives my 3 levels of salvation, Jesus said. If you receive a prophet as one who speaks for God, you'll be given the same reward as a prophet. Marami pong laman ito, itong versikulong to. Bakit? Sino ba tunay na propeta ng Diyos? Yung mga nagsasabing hiwalay si Jesus sa Ama? Yung mga nagsasabing hindi Diyos si Jesus? Hindi po propeta yon. Opo, ang tinutukoy po na propeta rito ay yung mga tumanggap at sumampalataya ng may unawa na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa totoo lang. Kaya ang sinasabi pa ng mga karagdagang versikulong yan, kung tatanggapin ninyo ang mga taong matuwid dahil sa kanilang pagiging matuwid, bibigyan kayo ng gantimpala para sa mga taong matuwid. Ano ba yon? Di 3 antas ng kaligtasan? Hindi ba? Hindi ba? Kung hindi kayo tatanggap ng mga taong matuwid, ng mga disipulo ni Jesus, na nagpapahayag na siya ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo, ay hindi po gantimpala sa mga matuwid. Ano? Gantimpala sa mga balintuna. Ano yon? 3 antas ng kamatayan. Yun po tatanggapin nyo. Ano ba yung balintunang tao? Yung hindi tumatanggap kay Jesus, hindi sumasampalataya na siya ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. Then sabi niya, if you even give a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded. Parang yung ano to, Mateo 25, di ba? Sila yung mga tupa. Sila yung mga tupa. Ano yung mga tupa? Yung mga nagbigay ng iinumin sa mga nauuhaw, sa mga nagbigay ng pagkain, sa mga nagugutom, sa mga nagbigay ng kanilang damit, sa mga giniginaw, sa mga dumalaw, sa mga nasa ospital at nasa kulungan. In short, sa mga gumawa ng mabuti sa kanilang kapwa. Hindi man sukatan ng pagiging matuwid. Ang paggawa ng mabuti, ito po isa sa tinutungtungan ng Panginoong Diyos. Pag sumunod ka sa kanyang mga utos. O, di ba? Okay? Antimano, pagka nabasa na po natin lahat ng mga versikulong ito, 2 things must be stressed here. Yes. 2 things must be stressed here. Ano yun? 2 bagay po ang ating titignan dito. 2 things. Ano po yung una? Alright? Doon po sa salin sa Pilipino, ang akin pong sinabi, 2 ang kinakausap ng Panginoong Hesus sa Mateo 10, 4 hanggang 43. 42. 2. Ang unang kinakausap ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad. Kaya opening ng Mateo 10, 4 ang tatanggap sa inyo, sabi niya. Sino ang tinutukoy niyang tatanggapin? Ang kanyang mga disipulo. Pero sino ang tatanggap sa mga disipulo? Ang tao, ang buong sanlibutan. At ito po yung context nitong 11 talata. Ang unang mahalagang bagay na dapat nating unawain sa Mateo 10, 40 hanggang 42, hindi po ito kahalintulad ng versikulo 1 hanggang 39 ng Mateo 10. Kasi yung 1 hanggang 39, mga utos-utos lang po yan. Pero dito po, sa 40 hanggang 42, mga pagpapahayag po ng pagpapala
gantimpala. At sa totoo lang, gaya ng sinasabi ng ang tanging daan Biblia, sa kanyang salin ng Biblia, pati na ang 3 antas ng kaligtasan ay ipinangakong ipagkakaloob. Amen? Yes, amen. Pangalawa, kanino ipinapangako ang mga biyaya, gantimpala, at ang 3 antas ng kaligtasan? Hindi na po sa mga disipulo na isinusugo ni Jesus. It is not that the disciples do not need the blessings, rewards, and the 3 levels of salvation. Hindi po yun ang dahilan. Ang pinapangakuan po dito ng Diyos, yung mga tatanggap, mga taong tatanggap sa kanyang mga disipulo. Yung mga taong makikinig sa kanyang mga disipulo. Yes. Yes. Yung pong kanyang mga disipulo, nakakatiyak na. Natatanggapin nila lahat ng pinangako ng Diyos. Pero yung mga tao sa sanlibutan, tatanggapin din nila ito kung tatanggapin nila ang mga disipulo. Matindi po yun. Sapagkat ang mga disipulo kailangan tanggapin. Di ba? Pero hindi naman yung disipulo lang. Bakit po? Ang dapat tanggapin yung pinapahayag ng mga disipulo. If we look more closely, the promises are made to the people who will accept the disciples when they come to preach or to teach about Jesus. The verses say, if the people will accept the disciples, listen to and believe their expositions, the expositions of the disciples about what Jesus did and what Jesus proclaimed, the people will be blessed greatly as well. Yes, the people will be blessed greatly as well. And so, makikita po natin na sino mang tumatanggap sa mga disipulo ay hindi na lamang simpleng tumatanggap sa mga disipulo. Bakit po? Ang tinatanggap pala nila mismo ay ang Panginoong Jesus. Para bagang ang Panginoong Jesus mismo ang siyang dumating, hindi ang mga disipulo. At kung ang mga tao na tumatanggap sa mga disipulo ay matututong manampalataya kay Jesus gaya ng mga disipulo, the people will be given as well the 3 levels of salvation by Jesus. Bibigyan din sila ng Panginoong Jesus ng kanyang 3 antas ng kaligtasan kung matapos nilang tanggapin ang mga disipulo, matapos nilang pakinggan ang mga disipulo, sila man ay matututong manampalataya kay Jesus ng may pangunawa. Similarly, we also see here the assurances by Jesus to the people who will do acts of kindness towards His disciples. Yes, pagka mga tao naging mabuti sa mga alagad ni Jesus, nagpakita ng pagtulong, nagpakita ng pagkalinga sa mga disipulo ni Jesus, ang tunay na pinapakitaan nila ng kalinga, pinapakitaan nila ng pagtulong at pag-iingat ay si Jesus mismo. Oh yes, people who receive the disciples were for all intents and purposes considered by prophets by Jesus will be rewarded with rewards intended for the prophets. Anyone giving a drink to his disciples would be rewarded. So pagka tumulong ka sa mga mangangaral, sa mga disipulo, sa mga tagapagsalita ng katotohanan tungkol kay Jesus, pagpapalain po kayo para sa buong sanlibutan po to, sa inyong mga kapatid. Oh yes. Kaya pag may dumating na mga pastor sa inyo, lalo na kung pastor ng anak ng Diyos, Kadugo ni Kristo, tanggapin nyo. Huwag nyong tatanggihan. Huwag nyong itataboy. Huwag nyong pagsasarhan ng pintuan. Papasukin ninyo at pakinggan ninyo. Who knows? Anong malay nyo? Baka ang maririnig nyo sa loob ng ilang minuto, kasama ninyo yung pastor na yan, lalo na kung pastor ng anak ng Diyos, Kadugo ni Kristo, ay magbibigay ng pagbabago sa inyong buhay, pagbabago hanggang sa buhay na walang hanggan. Maliwanag po kasi, Jesus further intended the grant of His 3 levels of salvation to people who will receive His disciples as an encouragement to the disciples themselves to be brave and courageous in going out to the world. Nilayon din po ng Panginoong Hesus ang pagtiyak ng kanyang paggagawad ng 3 antas ng kaligtasan sa mga taong tatanggap
sa mga disipulo ni Jesus, sa mga tagapagpahayag ni Jesus. Bakit? Upang maging ano to, maging katiyakan sa mga disipulo na kailangan nilang humayo sapagkat magbibigay sila ng pagliligtas sa mga taong kanilang hahayuan. He is in fact empowering the disciples to preach about Him, about why He is God and Savior, as shown by what He did and what He said. Because people believing the preaching of the disciples about Jesus are assured of rewards. But what Jesus said in Matthew 10:40-42 serves as an enticement to the people of the world as well to receive His disciples. Mga kababayan, mga kapatid, sa buong mundo, ang pagpapahayag po ng Panginoong Hesus sa Mateo 10:40 hanggang 42 ay pagtiyak din para sa inyo na kailangan ninyong tanggapin ang Panginoong Hesus upang kayo man ay mabigyan ng pagkakataon na tanggapin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang tatlong antas ng kaligtasan. Sinasabi ni Jesus sa buong sanlibutan, Jesus is telling them in these verses that it wouldn't be a waste of time for the people to welcome His disciples and listen to their proclamations. It would, in fact, be a great blessing for people to receive, listen to, and obey the preachings made by the disciples of Jesus. Certainly, these teachings of Jesus in Matthew 10:40-42 apply with equal force today. Sa daigdig na ito kung saan ang lahat na ng mga tao sa lahat ng mga bansa ay hinahabol ng mga trahedya at mga kalamidad, kaya ang mga ito ay galing sa kanilang kapwa-tao o galing sa kalikasan, ang mga nagsasabing nangangaral sila tungkol kay Jesus ay kailangang magpakita ng katatagan at kalakasan, katapangan, at kawalan ng hiya. Kung gusto ninyong gamitin nyo. Pagiging walang hiya, kung gustong gamitin nyo. Upang maabot ang marami pang iba at mapaliwanagan tungkol kay Jesus. Yes, today more than ever, in the face of great sinfulness engulfing every nation and every race on earth, which assure that many will go to hell. Ay marami talaga. Dahil nga po napakatindi na ng kasalanan. Pinangako po ito sa unang Timoteo 4:1, ikalawang Timoteo 3:1 hanggang 5. Disciples must shed their inhibitions and reservations. Alisin ang hiya-hiya, alisin ang pangamba at pagkatakot, ang kanilang, ano ba yung shyness na yan sa Pilipino? Di ba? Alisin nyo na. Yung pakieme-kieme na yan. At, uulitin natin, maging walang hiya at makapal ang mukha. Binanggit yan ng kadugong Benjamin Norte kahapon. Upang sabihin sa daigdig na si Jesus, ang Diyos at tagapagligtas, at merong pagpapatotoo si Jesus na siya ang Ama, Anak at Espiritu Santo. But there is a caveat or a word of caution here, or a warning. Undeniably, marami na po ang tumungo sa buong sandaigdigan, nagtuturo at nangangaral. Kaya lang po, sa kabila ng mga pagtuturo ito, marami po ang nananatiling makasalanan. Marami po ang nananatiling hindi naniniwala, hindi tumatanggap kay Jesus. Many continue to turn away, lagyan natin ang away ito, from their unbelief. Maliwanag po ang dahilan. The reason is clear. They are not preaching the truth about Jesus. They had been preaching many things then
and now, and they will be in the future, except the truth about Jesus. Pangaral sila ng pangaral, turo ng turo, kung ano itinuturo, maliban sa katotohanan na si Jesus ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak at Espiritu Santo. The example of Peter and Cornelius in Acts 10 is a case in point. Cornelius was instructed by an angel of God as he was praying at 3 o'clock in the afternoon to call for Peter, a man he did not know. Yes, hindi niya alam. Si Pedro ang unang leader-disipulo ng mga mananampalataya at mga disipulo ni Jesus. Pumayag si Pedro. Peter obliged and came, having been given a clear order by God earlier to preach even to non-Jews or to those who are called Gentiles, unbelievers of the world. Okay? Ano nangyari dito? Alam na natin. Nung sila'y magkaharap na, si Pedro at si Cornelio, nangaral si Pedro tungkol kay Jesus. Ano yung pinangaral ni Pedro tungkol kay Jesus? Anong kanyang mga ginawa? Anong kanyang mga sinabi? Gaya po ng binabanggit ng ating simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo sa ngayon. Ang ipapangaral natin, ano ang ginawa? At ano ang inihayag ni Jesus na nagpapatunay na siya ang Diyos at tagapagligtas, Ama, Anak, Espiritu Santo. Nakatala po yan sa Biblia. Hindi yan gawa-gawa ng sino man. Nakarecord po yan sa aklat ng kasulatan, sa aklat ng kautusan, sa aklat ng karunungan. As Cornelius and his household were listening about what Jesus did and about what Jesus said, proving that he was God and Savior, Father, Son, and Holy Spirit, their minds were enlightened about who Jesus really was. At doon na po sila nanampalataya kay Jesus. Dahil tumanggap at sumampalataya na sila kay Jesus nang may unawa ng kanyang mga ginawa at inihayag na nagpapatunay na siya ang Diyos, bumaba po ng buong kapangyarihan ang banal na Espiritu kay Cornelius at sa kanyang buong sambahayan. Yes. Kaya po napakahalaga ng gawain ng mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. Kaya po ipinagpipilitan ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, sa bawat kadugo, tama na po ang parparakungkong. Tama na po ang pagpapanggap na sa larangan ng pagtupad. Anong ibig sabihin? Mag-aral na po tayong lahat. Nakatala po ang mga dapat aralin sa ating mga batayang aral, nakasulat sa ating kalatas mula sa mahal na LD tuwing linggo. Pinag-aaralan po natin yan, binubulay-bulay, binabasa pa ulit-ulit sa isang buong linggo. Ano ang ginawa? Ano ang sinabi ni Jesus? Kailangan po natin punuin, mga kadugo, ang ating isip, puso, kaluluwa at spirito ng mga ebidensya na hindi pwedeng mapasubalian, hindi pwedeng mapagdudakan. We must put in our minds, our hearts, our souls, and spirit the indubitable proof, the proof beyond reasonable doubt, showing what Jesus did, showing his powerful acts and miracles, and showing what he said and proclaimed, that would indubitably prove that he is God and Savior, Father, Son, and Holy Spirit. Then the Holy Spirit would come upon the people who will be listening to us, and they too would believe in Jesus. Clearly, all true disciples of Jesus must preach nothing but what Jesus did and what He said. Wala na pong ibang ipapahayag ang mga anak ng Diyos, kadugo ni Kristo, tungkol kay Jesus, kundi ang kanyang ginawa at sinabi nung naririto pa siya na nakatala sa Biblia. I put emphasis, nakatala sa Biblia. Para hindi nyo sabihin, mga kapatid, na hindi kadugo, nagawa-gawa lang ito ni Attorney Batas Mauricio, ng mahal na leader-disipulo, o ng simbahang anak ng Diyos, kadugo ni Kristo. No! I have nothing here. I have no intelligence here. All of this came
or come from the Bible, and all you need to do is to read the Bible, but under advisement from the Church of Jesus from the East and the far of land. Yun po ang katotohanan. Yun po ang katotohanan. This is a burden given to each and every child of God, bloodkin of the Christ, or anyone else claiming to be a pastor, a preacher, a priest, or even a minister of the gospel. Jesus must be the one that must be preached to the people, to the whole world. Jesus must be upheld as the one true God and Savior, who is God the Father, Son, and Holy Spirit. In Matthew 24:14, we are told, then this gospel of salvation will be preached to all the nation, and then the end shall come. But what is the gospel of salvation? Jesus, when he talked to his disciples about the end of the world, and about his second coming, told his disciples, all who will remain true until the end will be saved. What did that mean? What did Jesus mean by that? All who will remain true and faithful to the end will be the ones who will be saved. It meant, and it means now, that we must continue in our faith that Jesus is God and Savior, Father, Son, and Holy Spirit, because that is the truth. Because that is the truth that Jesus once proclaimed. This is the truth that shall set us free. This is the truth, beloved children of God, bloodkin of the Christ, brothers and sisters. This is the truth that will give us power, victory, and God's three levels of salvation. Thank God. In the name of Jesus, amen.